Dito po sa ating pinaka-text ngayong umaga, makikita po dito sa Galatians chapter 4. Basahin po natin ang mga talatang ito, verses 1 and 2. At ganito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. The Bible says, "Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from his servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father." Dito pa lang, yung huling bahagi pa lang ng talata, appointed of the Father. Okay? Makikita natin ngayong umaga kung sino talaga ang inatasan ng Diyos upang magdisiplina, mamalo sa mga anak. Hindi po sinabi ng Bible na the time appointed of the mother. Sabi ng Bible, the time appointed by the Father. Okay? So, ang pamagat po ng atin pong pag-aaral ngayong umaga, the rod of correction, as long as he is a child. Yung po'y kinuha ko dito sa verse 1. As long as he is a child. Let's pray. Heavenly Father, you are the author of discipline. We need you, Lord, and help us enlighten our hearts in understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, sa Apostol Pablo ay nagpapaliwanag tungkol po sa kalagayan ng isang tagapagmana o an heir. Okay? So, sinabi po niya na mayroong tamang pagturing sa mga anak na bata pa. Ano man ang future niya na iniisip natin, kung siya'y tagapagmana, kung siya man ay hari, kung siya man ang pinaka-supreme leader someday ng bansa, hindi pinag-uusapan kung kanino kang anak, hindi pinag-uusapan kung gaano ka kayaman, hindi pinag-uusapan kung ikaw nga ba ang tagapagmana ng lahat. Sabi ng ating Apostol Pablo, hanggat siya'y bata pa, wala siyang pagkakaiba sa ibang mga bata, dadaan siya sa tutors and governors. At sa mga panahong ito, na siya po mga kapatid ay nasa ilalim ng tutors and governors mga kapatid, ay hindi po maaari na aalisin yung rod. Okay? Yung pamalo. Ulitin ko ha, pamalo sa modern day natin ang binibigay chocolate, ang binibigay cellphone, kapag ka po nag-aalburuto ang bata. Sa Bible, hindi po rod of correction. Now, listen carefully mga parents, hindi ko kayo tinuturuan na maging malupit. Ang tinuturo ko sa inyo ay ang tinuturo ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos mismo ang author ng disiplina. Ang Diyos mismo natin ang author ng correction. Okay? Kaya po, tinuturuan ng Diyos ang mga magulang na tayo po'y mag-correct, magdisiplina sa atin pong mga anak. Ano po? So, ang isang bata, anuman pong kalagayan niya, must live under authority, instruction, and correction until he matures. A child may possess the promise of the future, amen, yet he must first pass through training and discipline. May sundalo po tayo, may pulis po tayo dito na nakikinig. Ano po? Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, hindi kayo pwedeng maging sundalo kung hindi kayo daraan sa training. Hindi kayo pwedeng maging pulis kung hindi kayo daraan sa training. Lahat ng tao na magkakaroon ng posisyon sa pamahalaan, mga kapatid, ay nasa training. Pero ganito po ang katotohanan eh. Lahat ng tao, palibhasa, tayo po ay isinilang sa makasalanang mundong ito at innate sa atin, inborn sa tao,
ang isang makasalanang nature, mga kapatid. Kahit na ikaw ay hindi magiging sundalo, kahit na ikaw ay hindi magiging presidente ng Pilipinas, kahit na hindi ikaw hahawak ng isang kayamanan, mga kapatid, the Bible says a child should pass through biblical training. Okay? Dapat po matutunan po ng lahat, especially tayong mga mananampalataya na naniniwala sa Diyos at naniniwala sa Kanyang salita, na ang child training ay talagang dapat i-execute sa bawat tahanan, mga minamahal. God Himself is the author of discipline, and from Him comes the doctrine of correction. Amen? May doktrina po ng correction, mga kapatid. Okay, mga kapatid, ang Diyos ang author ng correction. He is the author of the doctrine of discipline. Mga kapatid, tignan natin sa Hebrews 12 verse 6. Anong sabi dyan? Mahaba yan eh. Verses 6 pababa, dire-diretso yan hanggang 12. Pero kayo na lamang po ang magbasa. Okay? Mahaba itong topic na ito. Tinuro po ito ng isang subject sa Bible School o sa Bible Institute, mga kapatid. Pero ibibigay ko sa inyo yung pinaka-outline at kayo na po mag-explore. Okay? Hebrews chapter 12 verse 6, for whom the Lord, capital L, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Pag binasa nyo po yan ng tuloy-tuloy, makikita nyo na ang Diyos mismo ng Biblia, ang author, ang pinagmulan, ang origin ng pagdidisiplina. Kaya po, dinakailangan ang mga magulang ay matutong magdisiplina ng mga anak, sapagkat hindi kayo tunay na obedient sa Diyos kung hindi po kayo nagdidisiplina ng inyong mga anak. Ano po? At ang sinabi ng Bible ay chasteneth, namamalo, scourgeth. Mayroon pong tinatawag na corporeal punishment. Hindi po yan basta lambing-lambing. Kapag umiyak, sabi ng psychology, sabi ng modern psychology, huwag mong paluin ang bata. I-report sa 911 kapag ka po may mga magulang na nagpapalo sa kanilang mga anak. Mga kapatid, mali naman talaga na gulpihin ang mga anak. Mali naman talaga na gamitin ang pamalo sa hindi tama. Talagang dapat parusahan, mga kapatid, ang mga nagmamaltrato, ang nagcha-child abuse. Okay? Pero, mayroong tamang pamamalo. At kung ako'y huhulihin ng pulis, dahil po mga kapatid, ako'y namamalo ng aking anak, ang unang itatanong ko sa judge, do you believe the Bible? Ha? Judge ka dyan, papatong-patong ka pa ng iyong kamay sa Biblia. Do you believe the Bible? Oh. Okay? Lalo na kung ang nakita nila sa puwet ng anak ko ay pantal lamang at hindi naman durog ang kanyang pong puwet, mga kapatid. Hindi man durog ang kanyang buto at talagang sa puwet lamang nakikita yung pantal. Hindi naman sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ibig sabihin, panatag ako na tama ang pagdidisiplina ko. Tapos huhulihin ako ng pulis. Magkakaalaman, mga kapatid. Do you believe the Bible? Now, listen carefully, parents. Do you believe the Bible? If you really believe the Bible, you believe what the Lord says about child training. Amen? Now, if the Lord disciplines those who whom He loves, then parents, especially fathers, must also practice child-loving discipline. Amen? But discipline must never be guided by anger, frustrations, or pride. It must be guided by the Word of God and by love. Tatandaan po natin. Kasi baka tayo po ay karamihan sa ating pamamalo, mga kapatid, naiinis tayo sa buhay. Naiinis tayo sa pusa. Sa pusa kayo naiinis, tapos sa anak ninyo ibibigay yung pamamalo doon sa pusa na kumain ng ulam nyo sa table.
Mga kapatid, pananagutan nyo sa Diyos bawat palo nyo sa anak ninyo na hindi po makatiwiran. Tatandaan nyo po yan, mga kapatid. Kailangan maging malinaw po sa atin kung bakit at kailan tayo namamalo. Sapagkat hindi natin pag-aari ang mga batang iyan. Yan po ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Okay? Many children become more rebellious not because they were corrected, but because they were corrected wrongly. Without wisdom, without patience, and most especially without love. God knows us. God shows us the right pattern, mga kapatid. Nung unang panahon, napakalupit na mga magulang. Naranasan ko po, 10 kaming magkakapatid. Hindi ko nga naranasan yung pinakamalupit na bahagi ng buhay ng tatay namin. Pero yung mga panganay namin, kaming dalawa ng aking kapatid na bunso, hindi kami masyadong napalo, mga kapatid. Pero ako, naranasan ko rin yung tindi ng palo ng tatay ko. Kasi malakas pa siya nun eh. Yung bunso kong kapatid, hindi masyado. Mga kapatid. Pero yung mga panganay, ng mga nauna sa amin, alam yan, kinikwento yan ng mga kapatid ko kung gaano sila nakatikim ng napakatinding pamalo. Now, ang tanong yung 10 magkakapatid po ba, napaayos ang buhay o hindi? Hindi ko na masyadong ikikwento sa inyo. Pero, ang natutunan ko, hindi lahat ng pamamalo nakakatulong para talagang bumait ang bata. Minsan, lalong sumasalbahe dahil walang maramdamang pag-ibig sa pagpalo. Okay? Gaano kayo nakakatiyak na ang pamamalo nyo sa anak nyo ay driven by love? Driven by the Holy Spirit. Don't you know na pwede kang mamalo habang filled ka ng Holy Spirit? Kapag filled ka ng Holy Spirit habang namamalo, hindi sobra ang iyong palo. Pero pag filled ka ng anger, pag filled ka ng frustration, pag filled ka ng pride, sinasabi ko sa iyo, wala sa hulog ang iyong pamamalo. At dapat maintindihan natin ito, mga kapatid. Number one sa ating point ngayong umaga, children need correction. Dapat maunawaan po natin ng mga anak ay dapat pong i-correct. Hindi mo kinakailangan, mga kapatid, na palakihin yung anak mo ng 4 years old, 5 years old bago mo siya paluin. Nasa Bible kung kailan dapat paluin ang bata, kung kailan dapat umpisang paluin ang bata. And please, huwag tayong mas marunong pa sa Diyos. Kilala ng Diyos ang bawat kaluluwa na isisilang sa daigdig na ito. At huwag tayong mas marunong pa sa Diyos. Sabi ng Bible, He is the only wise God. Huwag nating pangungunahan ng Diyos. Pag sinabi ng psychology na, huwag mong paluin ang bata, dapat bigyan mo ng chocolate, dapat bigyan mo ng pagkain, dapat bigyan mo ng gusto niya. Hindi laging palo. So anong ibinibigay? Hindi po palo, pero cellphone. Hindi palo, pero chocolate. Mga kapatid, huwag nating pangunahan ang Diyos. Number 1, children need correction. The Bible plainly says that foolishness is naturally present in the heart of a child. Okay? Tandaan po natin yan. Anong sinasabi dito sa Proverbs 22 verse 15? Proverbs 22 verse 15, mga kapatid. The Bible says, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it from him. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang foolishness, ang kapilyuhan, ay nakagapos na sa puso ng isang bata. Hindi pinag-uusapan
kung batang mayaman, batang mahirap, batang royal blood, lahat ng bata na sinilang ng isang magulang o ng isang ina sa daigdig na ito ay mayroong foolishness agad. Okay? Pero sabi ng Bible, but the rod of correction shall drive it from him. So anong goal ng mga magulang? Ang foolishness ay huwag palakihin. Ang foolishness sa puso ng bata na talagang nasa kanya na, innate na sa kanya, inborn na sa kanya, pag nakikita nating lumalago, pinuputol, pinupruning agad. Hindi po pinapabayaan, mga kapatid, na lumago at lumaki. Okay? Pero uulitin ko ha, baka tapusin nyo na po agad ang pagkikinig sa akin ngayon sapagkat may nagawang kasalanan ng anak nyo at hindi pa kayo tapos nakikinig sa akin, mamamalo na kayo. Na dapat pala paluin ko ang anak ko, tapusin nyo muna ang message kasi baka humali ang pamamalo nyo. Baka galit lamang po't inis lamang. Sabi ko nga sa inyo kayo na sa pusa kayo nagagalit, sa anak nyo itatambak ang inyong frustrations. Sa kapitbahay kayo nagagalit, sa anak nyo ibibigay ang inyong pong galit at pamamalo. Huwag po, mga kapatid. Uulitin ko. Mananagot tayo sa Diyos sa bawat palo na inilapat natin sa katawan ng ating anak. Ha? Dapat po maging balanse ang ating pangunawa rito. A child is not born with wisdom. A child is born with self-will. Uulitin ko. Ang isang bata ay hindi sinilang na may wisdom agad. Ang isang bata ay isinilang na self-willed. Yun ang totoo. Kasi nga po, makasalanan tayo. Sa tiyan pa lang ng nanay, sabi po ng Psalms, ay mayroon na pong kasalanan. Naipasa ang kasalanan sa lahat ng tao, Romans 5:12. So, bata pa lang yan, nasa sinampupunan pa lang pa, kontaminado yan ng virus ng kasalanan. Kaya paglabas niyan, hindi po yan mabait. Paglabas niyan, mga kapatid, self-willed agad yan. Okay? Listen, correction is not cruelty. Correction is care. The book of Proverbs repeatedly teaches the necessity of the rod. Pag sinabi kong rod, as in pamalo. Pamalo ha, hindi po baseball bat ha. Yung pamalo lang ng stick na kawayan o sanga ng bayabas. Okay? Hindi ho bakal ha. Hindi yung makakadurog ng buto ha. Kundi yung makakapantal lang ng balat. Hindi po ako nagtuturo na gulpihin ninyo at bugbugin nyo ang anak nyo na parang bumubugbog kayo sa hazing. Hindi po ganun ha. Hindi tinatali ang anak ng kadena. Ang anak po ay hindi rin po isinasako at ibinibitin sa palupo ng bahay ha. Kung ginagawa yan ng mga lolo natin before, wag natin gagawin ngayon. Knowing the Bible, dapat may tamang pamamalo. May tamang pagdidisiplina, mga minamahal. Amen? Ano pang sinasabi sa Book of Proverbs 13 verse 24? Proverbs chapter 13 verse 24. Anong sabi mga kapatid ng Proverbs chapter 13 verse 24? He that spareth his rod, look at this, hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Okay, listen to this. He that spareth, ibig sabihin siya na pumipigil, pinagkakait, ayun ang spare. Spare, ibig sabihin, sparingly, ibig sabihin madalang, or pinagkakait, hindi po namamalo. Siya na ipinagkakait, ang pamalo sa kanyang anak ay namumuhi sa kanyang anak. Ha? Ang sabi ng Bible, pag di mo pala pinapalo ang anak mo, namumuhi ka sa kanya. You hate him. Yun pala ang katumbas nun. Bakit? Gusto mo yung anak mo mapariwara someday.
Gusto mo yung mga anak mo maging salbahe, galit ka sa kanya, ayaw mo sa kanya, kaya ganun. So, tandaan niyo po ito, ha? But sabi ng Bible, but he that loveth him, ang tunay na nagmamahal na magulang, chasteneth him betimes. Siya na nagmamahal sa kanyang anak ay pinapalo siya. Ano yung betimes? Akala ng iba dyan, lagi-lagi. Akala ng iba dyan, mga kapatid, panay-panay, bawat kasalanan, palo. Hindi po yan ang ibig sabihin yan, ha? Ha? Marami po mga magulang, mga kapatid, bago matulog ang anak, hindi makaupo, hindi po makahiga. Bakit? Ang sakit ng puwet, ang sakit ng likod. Bakit? Puro palo eh. Bawat isang pagkakamali, palo. Hindi po ibig sabihin ng B-times dyan, all the time. Ang ibig sabihin po ng B-times dyan, maaga, early. Anong ibig sabihin? Pag nakita mo ang anak mo, may foolishness na. Hindi natin pinag-uusapan kung 1 taon yan, 2 taon yan, 3 taon yan, o 5 buwan. Pag nakita mo ang anak mo, pagkasilang niya, at may foolishness na, mga kapatid, dapat mayroon kang gagawin. Okay? Meron kang gagawin. Mamaya po, ibibigay ko po sa inyo yung pong detailed po nito. Sa child training, mga kapatid, example, ang bata po, mga kapatid, na kinakarga mo, pagkatapos ay laging hinahawakan yung iyong salamin. Ilang beses nang hawak ang iyong salamin, tinatanggal niya. Of course, wala pang kanyan, malay yan. Okay? Hindi niya pa alam na mali yun. Okay? Mga kapatid, pero tandaan niyo po ito, ha. Bago magsalita ang bata ng isang salita, nakaregister na yun sa kanyang puso at isipan. Bago mag-react, ngumiti ang bata habang kinakausap mo, nakaka-recognize na po yan. Nag-a-accumulate na yan, kung sa baterya ba, kung nag-charge na yan ng mga bagay-bagay sa puso at isipan niya. Kung anong naririnig niyan, kung anong nakikita niyan, mga kapatid, yun po ay nagkakarga. Pag yan ay nakargahan na ng mga words sa kanyang mind, na unti-unti na yan na magsasalita ng mama, papa, pagkain, yan, maghingi na yan ng pagkain, ng milk, iiyak yan. Minsan may mga bata na hindi pa nagsasalita pero ang galing mag-manipulate. Ha? Iiyakan ka ng iiyakan. Pag kinarga mo, biglang tahimik. Mga kapatid, minsan po mayroon pong problema, basa po ang diaper, ganyan, pero hindi po lahat, mga kapatid, ay dapat nating payagan. Okay? So, isang ibibigay ko sa inyo na isang illustration. Ang isang bata na laging kinukuha yung salamin ng kanyang papa nang pagkarga-karga siya, mga kapatid. Dapat po yun, binibigyan ng switch. Pag sinabing switch, mga kapatid, dapat may maliit kang pang-switch sa kanya. Pag kinuha niya gano'n, ang itatanim nyo sa mind niya is no na salita. At sa bawat pagsasalita nyo ng no, may kaunting pain na ipaparamdam nyo sa kanya. Example, isang bata, tinitrain nyo po, okay? Yung kape ninyo, alam niyo po ba na merong bata na nabuhusan po ng mainit na kape, o yung anak ko po, na yung anak kong panganay, si Josh, nabuhusan po yan ng mainit na kape nung bata pa, at yung kanya pong dibdib, mga kapatid, ay talagang nagsugat po yan. Bakit? Kinuha ba naman niya yung mainit na kape, mga kapatid? So, pwedeng itrain ang bata na huwag gawin ang specific na bagay by using maliit na rod, mga kapatid. Yung, alam niyo yung glue stick. Yung glue stick. Yan. Meron ako niyan nung maliit, nung bata pa sila Josh. Kapag may ganun po sila, pitikin mo lang ng konti. Yung hindi masakit na masakit. Yung konti lang, may pain lang na konti. And sabi, no. Iiyak yan. Iiyak yan. Bebe, that's no ha. Opo, ganyan. Hanggang sa kukunin niya uli, pak, no. Okay? Pag kukunin niya uli, pas palakas ng konti, no. Now, mare-register sa mind ng bata na ang salitang no ay may kaakibat na pain. Hindi gulpi yun, ha? Okay? Pag pupunta siya doon sa bagay na, halimbawa, kukunin niya yung plug ng computer o ng electric fan, dapat may switch ka.
hayaan mo siyang aabutin pero may kaunti. Huwag sa daliri ha, dapat doon sa medyo may laman. No. Okay. Huwag mong tanggalin yung kamay. Basta pag lalapit siya, no. Mare-register yun sa mind niya na every time you say no, hindi niya po gagawin. Okay? So, nung maliit pa si Josh, mga kapatid, yung aking anak, pag may pupuntahan siya o may hahawakan siya, kahit na hindi ko siya pitikin, yung habang lumalaki na siya, narinig niya yung salitang no, hindi niya hahawakan yun. Hahawakan niya pa lang, no. Wala po akong, hindi ko siya pinalo, pero nagre-register sa mind niya, mali yun, no, wag pala. So, natututo ang bata, pambihira, yung ilipante nga, noong panahon mga kapatid, na may circus pa, nung una pa yung entertainment noon, yung ilipante, na andun po sa entablado, trained po yun. Yung aso, trained. Yung kahit yung ibon, kahit isda, natitrain, yung anak nyo pa, hindi matrain. Yun ang sinasabi ko po mga kapatid. Pag nagkamali tayo at mali tayo ng pangunawa, mga kapatid, na akala natin, huwag mo munang paluin kasi bata pa. Sinasabi ko sa inyo, lalaki po yan mga kapatid na foolish lalo. Amen. Okay? Yun ang ibig sabihin ng B times. B times. Maaga pa lang. Pag nakita mo ng umuusbong yung foolishness sa bata, umpisahan mong mag-train. Okay? Notice the strong language. God does not say the parent who avoids discipline is gentle. He says that such a parent hates his son. So pag di mo pinapalo ang iyong anak, namumuhi ka sa kanya. Pero pag mahal mo siya, tutulungan mo siyang huwag maging foolish. Iko-correct mo siya. True love does not ignore wrongdoing. True love corrects it early. Yun ang ibig sabihin ng B times. Early. Ano bang sinasabi sa Proverbs 23 verse 13 to 14? Proverbs 23 verses 13 to 14. Withhold not correction from the child. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Aba nga naman, napakaganda ng talatang ito mga kapatid. Oh, listen, naniniwala ba kayo sa John 3:16? Naniniwala ba kayo sa 1 Corinthians 15:1 to 4? The gospel verse. Ephesians 2:8 and 9, Ephesians 1:13. We favorite natin yung mga verses na yun tungkol sa kaligtasan natin. Listen, if you believe John 3:16, if you believe Ephesians 2:8 and 9, baniwalaan din natin ang verse na ito. Ha? Proverbs 23:13 to 14, withhold not correction from the child. Huwag mong ipagkait, huwag mong pigilan ang pagtutuwid sa iyong anak. Paano mo itutuwid ang iyong anak? Ang sabi ng Bible, for if thou beatest him with the rod. Beat, paluin mo talaga. Kapag pinalo mo siya ng pamalo, sabi niyan, he shall not die. Nakita nyo ba yan? So may wisdom tayo. Pag namalo tayo, hindi ikamamatay ng bata. Baka naman ang pamamalo natin sa ulo. Baka naman ang pamamalo natin sa balikat o sa likod. Ang pamamalo ay dito sa dalawang tumbok ng buttocks ng anak natin. Disenyo ng Diyos yan. Yung buttocks na yan sa atin pong likuran ay hindi po lang basta malamang bahagi yan para lamang magkaroon ka ng buttocks. Diyan ang tamang palo sa likod. Pero sa likod, hindi po dito sa may baga, hindi po. Doon po talaga. Kaya dapat matuto ang batang dumapa. Pag sinabing dumapa ka, dapa. Ha? Mamaya, kikwento ko ng kaunti kung paano ako nagtitraining kay Enon. Mga kapatid. Para alam po natin. Okay? Now, listen carefully. Sabi ng Bible, withhold not correction from the child, if thou beatest him with the rod, he shall not die. Listen, dapat hindi mamamatay ang anak nyo.
Kasi pag pinalo nyo po ang anak ninyo sa kahit saang bahagi ng katawan, may naputol na ugat diyan, mayroon pong tinamaang something na ikamamatay niya, nako, mananagot tayo sa ating pong pamahalaan. Meron po talagang batas diyan. Madi-DSWD po yung anak nyo at kayo makukulong. Kaya dapat mga kapatid, ang pamamalo po ay tama. At hindi ako nagtuturo sa inyo dito mga kapatid na pagbalupitan yung anak nyo. Tinuturo ko po sa Bible, yung nasa sa Bible. Ano po? Listen to this, mga kapatid. Ano pang sabi rito? Thou shall beat him with the rod. Papaluin mo siya ng pamalo. And shall deliver his soul from... Anong kinalaman ng impyerno dito? Thou shall deliver his soul from hell. Oh. Pastor, anong kinalaman ng impyerno diyan? Alam niyo mga kapatid kung ano? Ang bata po na napapalo, may takot yan sa magulang. Kung tama ang pamamalo ha, dapat hindi magre-rebelde kasi may pamamalo na nakakapagparebelde lalo pag pinrovok nyo ang anak ninyo sa pagkagalit, mga kapatid. Okay? Now, hindi mo pwedeng paluin ang anak mo ng pamamalo tapos nagkukulitan lang kayo, nag-aasaran lang kayo magpapa. I really enjoy yung pagkukulitan namin ni Enon. Minsan kukulitin niya ako, nangungulit din ako sa kanya. Pag umiyak siya, pag sinusuntok-suntok niya ako, yun ang laro naming dalawa eh. Pero pag sinuntok niya ako, pinapalo niya ako, ikaw papa, you papa. Nagagalit yung anak ko sa akin kasi kinukulit ko siya mga kapatid. Hindi ko siya pwedeng paluin. Dapa. Papaluin kita kasi pinapalo mo ako. Nagpa-fight ka kay papa. Hindi po ganun. Alam ng bata ang biruan. Alam ng bata, mga kapatid, yung talagang may ginawa siyang mali. Okay? Alam ni Enon yun. Alam ng anak kong bunso yun. Pag nagkukulitan kami. Pero pag alam niyang may kasalanan talaga siya, nanginginig yan. Napakadalang kong paluin si Enon. Pero mga kapatid, ang palo ko sa kanya hindi ganun kapantal, hindi ganun mga kapatid kasakit. Kasi po, ang level ng palo ay depende sa sa level ng puso ng bata. Pag ang bata ay soft-hearted, kapag ang bata po mga kapatid ay mabilis mag-obey, huwag mong paluin ng sobra. Dapat tama lang mga kapatid. Hindi po madalas ang palo ko kay Enon. Ang tagal na nga eh. Hindi ko na maalala kung kailan ko siya napalo eh. Kasi po, nag-o-obey siya. Pag sinabi mo sa kanya, papakiusapan mo siya, sasabihin mo ng maayos, ipapaliwanag mo sa kanya, mag-o-obey yan. May pamamalo, mga kapatid, na minsan hindi sinasadya ng bata, huwag mong paluin. Hindi man sinasadya eh. Nagkamali lang, naitapon niya yung food niya. Paluin mo agad? Dapat pagsabihan mo ng tama. Baby, wag ganyan ha, ganito lang. Oh. Dapat ganun, hindi yung bawat pagkakamali. Palo. Tapos ang palo mo, 10. Hindi naman sinasadya ng bata, 10 ang palo mo. Galit na galit ka, namumula ka. Anong problema mo? Ang problema mo, sarili mo. Ang problema mo, kapitbahay mo. Ang problema mo, yung pusa na kumain ng ulam mo, na ikaw din ang may kapabayaan. Hindi mo tinakloban ng ayos eh. Tapos ibubunton mo sa anak mo yung galit mo. No, wag po mga kapatid. Bigyan nawa tayo ng Diyos ang tunay na wisdom. Kasi baka mali po ang ating pamamalo. Uulitin ko. Pananagutan natin sa Diyos lahat ng palo na binigay natin sa anak natin na hindi tama. Okay? So, anong kinalaman po ng hell? Thou and shall deliver his soul from hell. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang bata po, madali pong makinig ng gospel yan. Ang batang napalo, ang bata pong soft-hearted, ang batang naituwid, takot po yan sa punishment. Pag nabasa niya, naku, ang impyerno pala ay punishment. Pero si Jesus Christ ang namatay para sa akin. So, ituro niyo po yan. Alam niyo, pag tinuturo ko yung gospel kay Enon, bata pa si Enon ha, umiiyak siya. Soft-hearted si Enon. Turo mo yung gospel, death, burial, and resurrection, anong ginawa ni Kristo, umiiyak po siya. Oh. Soft-hearted siya, mga kapatid.
Ano ibig sabihin? Madaling maniwala ang bata sa Diyos kapag napapalo. Takot yan. Naintindihan nyo? Kaya sabi ng Bible, thou shalt deliver his soul from hell. Kaya mga kapatid, yung doktrina ng mga Calvinist na may pinili ang Diyos papuntang impyerno, mali! Ha? Dahil sa verse na ito, tablado na agad, mali na agad ang mga Calvinist. Hindi kailanman gusto ng Diyos na pumunta ng impyerno ang sinuman. Ano sabi ng Calvinist? Ha? Ang Diyos pumili doon, hindi pa nga nililikha ang mundo eh. Kilala na ng Diyos, dinadala ng Diyos sa impyerno yung mga gusto niyang dalhin doon. Kasi may pinili na ang Diyos eh. Papuntang impyerno at langit. Yan ang doktrina ng mga electionist, ng mga hyper-Calvinist, mga kapatid. Mag-iingat po kayo dyan. Oh, bakit pa sasabihin ng Diyos na ililigtas mo ang iyong anak mula sa impyerno kung may nakatalaga na talagang pumunta ng impyerno? Ibig sabihin, pwede pa rin mawala. Pwede pa rin hindi pumunta ng impyerno. Listen, lahat ng tao talaga, ang destination nila impyerno. Lahat ng tao yan. Pero po pwedeng hindi mapunta ng impyerno kung mabibigyan ng tamang aral. Amen? At nag-uumpisa tayong tulungan ng anak natin na huwag pupunta ng impyerno bago mo ma-share sa kanya ang gospel sa pamamagitan ng pamamalo at pagiging tama ng puso ng bata, madali po siyang maniniwala sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Ano pa? This does not promote cruelty. Listen, ang mga talatang binabasa ko ay hindi nagpo-promote ng kalupitan. It teaches responsibility. Proper discipline may save a child from the life of destruction. Okay? So, both sa buhay na ito at sa ikalawang buhay, mga kapatid, pwede po siyang maligtas kung tama ang pamamalo po natin. Now, randomly ay ibibigay ko po mga kapatid ang mga talata. Kompleto ito. Mabilis lamang po para mapag-aralan po ninyo. Okay? Tignan ninyo, i-meditate ninyo sa inyong tahanan ang mga talata pong nasa Proverbs lamang. Nasa Proverbs lang ha, ang dami pong mga talata tungkol sa child training. The book of Proverbs contains several key passages about training, disciplining, and guiding children. Below are the complete verses from the Bible that directly address child training, correction, discipline, and instruction. Number 1, Proverbs 13:24. Nabasa na natin kanina pero isinama ko pa rin sa listahan para po madali niyong makita. Anong sabi diyan? He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Meaning, loving parents do not neglect discipline. Correction is an expression of love. Ulitin ko ha, correction is an expression of love. Number 2, Proverbs 19:18. Proverbs 19:18. The Bible says, chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Ano ibig sabihin? Discipline must be given early while the child can still be guided. At huwag kang basta-basta madadala sa kanyang pagluha. Kasi may mga batang magaling magdrama. Bata pa lang, artista na. Iiyakan ka para lang hindi siya mapalo. Hindi pwede. Pag nakita nyo ang anak ninyo na ganyan, lalo po na dapat bigyan. At dapat mga kapatid, alam ng bata. Ang aking anak, isang palo lang okay na. Alam nyo, sabi ko kay Enon, only one is spank. Because you did this. Because you did that. Okay? Example, may nagsabing elder sa kanya, Enon, alis ka dyan. Enon, linisin mo to. Sisigawan niya pa yung auntie niya. No auntie, no auntie. Okay, tatawagin ko yun. Come here. What's that? Pagsasabihan ko lang una,
Pag ginawa niya uli, come here, I'll give you one spank, I'll give you one palo because you are not obeying the elders. You are bad because you are not obeying the elders. You will not only obey Papa and Mama, those your auntie, your uncle, you should obey them if they commanding you to do something that is right. So, kausapin mo na. Okay? I will spank you one and do not do it again. Don't do that again. Yes, Papa. Okay. I will give you one spank, but, may sabihin ko, but, if you cried very loud, and you will not lay down flat on the bed, sabi ko sa kanya, you will receive 3. No, see, may kondisyon. Pag hindi ka umalis, pagka nag-lay down flat ka, obedient talaga. Ang kamay niya, nandyan, labas ang puwet. May rod. One only, one only spank ha. Opo. Pero nagka-cry na siya. Pero hindi siya nag-iyak nag-hysterical. Hindi. Ganun. And then, okay. Pak. Hindi kailangan sobrang lakas. Pak. Hindi po iiyak ng malakas yun. Umiiyak siya pero hawak niya yung puwet niya. Pero nag-obey siya. Hindi siya naiyak ng malakas pero umiiyak siya. Hindi, wag mo sasabihin, don't cry. Wag niyong sasabihin sa anak niyo na don't cry. Kailangan mailabas niya ang luha niya kasi pag hindi siya lumabas luha, magkakaroon ng sakit sa puso yan. Hayaan niyong umiyak ang bata. Pero ang instruction, huwag kang magsigaw. Okay? Huwag kang sumigaw. So, hindi siya nakakaabot ng 3, ng 5, ng 10. 1 is enough. Kung ang bata nag-uubay na, hindi mo kailangan gulpihin ang anak mo. Okay? Ulitin ko. Tignan natin ang puso natin. Baka yung mga problema natin simula pa nung bata tayo, yung galit natin sa ibang tao, nabubunton nyo sa anak nyo. Sinasabi ko sa inyo, pananagutan nyo sa Diyos yan. Huwag po mga kapatid. Huwag po. Ako po yung inyong Bible teacher ngayon. Hindi nyo po ako pastor. Pero sana huwag kayong magagalit sa akin. Mahal ko po kayo. At ang salita ng Diyos ay para lamang sa mga nagmamahal sa Diyos. Sabi nga po ng John chapter 8, nakikinig ng salita ng Diyos ang sa Diyos. Kung ikaw ay sa Diyos at nakikinig ka ngayon, anak ka ng Diyos, ligtas ka, pakinggan natin to, hindi puro right division, hindi po salvation lagi ang pinag-uusapan sa Bible, pati child training andyan. Amen, mga kapatid. Okay? Hindi kailangan ng maraming palo, ha? Huwag niyong bugbugin ang anak niyo. Now, mapakikita ko sa inyo mamaya na ang Diyos ganon din. Hindi niyo ba alam na ang Panginoon minsan na mapapaluin na sa dapat pero i-withhold pa ng Diyos ang pamalo niya? Mamaya papakita ko po sa inyo. Hindi po lahat ng pagkakamali dapat paluin ng bata. May tama pong timing, may tamang panahon, may tamang pagkausap, hindi po palo lang palo. Mga kapatid, may tama, moderate lang po tayo sa lahat ng bagay. Amen. Now, ano pa? Number 3. Proverbs 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? Ano ibig sabihin? Early spiritual and moral training shapes the direction of a child's life. Ang mga anak, mga kapatid, na sa observation ko may mga anak na lumaki sa Christian family, pinapalo, tinitrain mga kapatid, pero pagdating ng teenager, nakagawa ng isang bagay na mali. So, hindi na pinapalo. Baka po, teenager na, namamalo pa kayo. Hindi ho pinapalo ang teenager, ha? Ang pamamalo po, mga kapatid, magkaiba po ang discipline at saka sa training. Ha?
Ang pamamalo po ay sa panahon sa edad lamang ng formative years. Pag kayo namamalo pa, ang anak nyo po ay teenager na. Nako, sinasabi ko sa inyo. Pag bumalik po yan at nagrebelde, wala kayong magagawa. Dapat po matalino, marunong tayo sa mga bagay na ito. Hindi po basta palo-palo lang tayo lagi. Ano po, mga kapatid? Now, ano ibig sabihin? May nakita ako na ganun. Suminsay siya. Parang hindi totoo itong Proverbs 22:6. Try na pa. Sabi ko dati sa sarili ko. Pero alam niyo mga kapatid, totoo ito. Bakit kanyo? Kasi ang bata, pwedeng mag-experiment yan pagdating sa teenage po niya. Pero, kapag siya'y nagkamali man, nagkasala man, halimbawa tumikim ng alak yan o ng sigarilyo kasi curiosity, adventurous, nawawala yung nakakalimot siya minsan mga kapatid. Pero once na-realize niya yun, tama pala si mama, tama pala si papa, parang pong prodigal son. Ang bata po na napalo, magkaroon man yan mga kapatid ng exploration someday sa buhay nila, subukan nila yung mga bagay-bagay na ito. Pero nakatatak na po sa puso't isipan nila kung ano yung tagubilin at payo ng kanyang mga magulang. Babalik po siya sa tama. Hindi siya mahihirapang bumalik sa tamang path kung sakasakali. Pero yung iba naman po ay talagang totally hindi na sumeparate. Talaga pong hindi na pinayagan yung sarili na mag-adventure. Talagang natuto na po agad-agad. So, depende, iba-iba. Sabi nga nung iba mayroon po talagang black sheep sa pamilya. May mga pilyo talaga. Okay? May mga ganun. Pero tandaan ninyo, anuman po ang kalagayan ng anak nyo, totoo ang Bible. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Next, number 4, Proverbs 22 verse 15. Proverbs 22:15, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it from him. So, nabasa na natin yan kanina, meaning, children naturally lean toward foolishness and require correction. So, ulitin po natin, ang pag-aalaga po ng ating mga anak, mga kapatid, ay gaya po ng mayroon tayong garden, mga kapatid, mayroon tayong garden at mayroon pong sumisibol-sibol diyan ng mga damo. So, aagarin natin 'yon. Huwag nating hahayaan na yung mga damo na tutubo na katabi ng atin pong mga halam, na mga ating pananim ay masosuffocate or tatalunin po sa paglaki, mga kapatid, yung atin pong mga halamang nakatanim. So, inaagad po natin yan. Makita mo lang na mayroon pong umuusbong mga kapatid na ibang halaman o damo o tinik, tinatanggal agad yan. Ganon din po. Ang ating anak ay isang napakagandang garden. Ang atin pong anak, mga kapatid, ay isa pong napakagandang halaman na itinanim po natin. Ha? Na may mga tumutubo sa paligid niya, sa ugali niya, sa attitude niya na hindi po tama. Ang mga damo, mga bagay na hindi po kaaya-aya, sinusupil po yun. Hindi pinapayagang lumago yun. Agad-agad po yun ay sinusupil. Tinatanggal. Tandaan niyo po yan. Okay? Next, number 5. Nabasa na rin natin ito kanina. Babasahin natin po ulit. Withhold, Proverbs 23 verse 13 to 14, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Thou shalt beat him with a rod, and shalt deliver his soul from hell. Proper discipline corrects the child from destructive paths. At the same time, most especially, mapunta siya sa impyerno pagka po siya po ay namatay, mga kapatid. Okay? Number 6, Proverbs 29:15. Proverbs 29:15, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Ang pamalo at pagsaway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang bata na iniwan sa kanyang kagustuhan, ang bata na iniwan kung ano yung
Para bang ganito, yan ang gusto mo, bahala ka dyan. Mga kapatid, 2 years old, papayagan nyo kung anong gusto niya, bahala siya dyan. Huwag, mamamatay po ng maaga yan. Ha? Minsan po, nandun kami sa mall, mga kapatid, nag-hysterical yung isang bata. Bakit kanyo? Nakakita ng gusto niyang laruan. Sabi nung nanay, baby, we have no budget for that. No, I like that. Oh, naglulupagi na doon, nag-hysterical na. Nagbablush yung nanay, napapahiya sa mga empleyado doon sa SM. Wala siyang magawa, pagpaikot-ikot doon, iyak ng iyak, nagkaganon. Kala mo nagkaroon ng epilepsy. Oh, mga 3 years old to 4 years old yun. Oh, walang budget yung nanay, pero napilitan siya. Okay, let's buy that. Okay. Oh, yung bata naman, tahimik na. See? Nakuha yung gusto. Listen. Kawawa ang magulang na mga batang hindi tinitrain ng anak. Oh, sinong tinitrain ng anak nyo? Kayo. Sinong pinapasunod? Kayo. Hindi pwede yan sa Kristiyano. Kung ikaw ay ligtas na at may anak kang salbahe, may anak kang matigas ang ulo, kapulaan sa'yo yan. Nagkakasala ka sa Diyos kung hindi mo tinitrain ng iyong anak. Ha? Naka-attend na ba kayo ng simbahan, mga kapatid, na hindi makapag-preach ang pastor ng maayos, hindi makafocus ang pastor ng maayos, at ang mga bata at ang mga attenders sa church hindi rin makapakinig ng maayos? Bakit? Ang mga anak, takbo ng takbo. Hanggang dun sa pulpito, hahayakapin yung pulpito, gagapang-gapang dun sa... Mga kapatid, ang bata pwedeng i-train. Ha? Tingnan nyo si Enon. Yung anak ko, pag nagsiservice kami, sa online, ha? Kita nyo, online lang yan, ha? Nakaupo lang yan dyan. Alam niya kung kailan siya tatayo, magme-memory verse na siya. Nakaupo lang yan dyan. Pag mag-wiwi yan, nagbubulong lang yan. Ate Andra, I'm gonna wiwi. Okay. Slowly. Dahan-dahan yan. Alam niya, mga kapatid. Hindi niya ako didisturbuhin kapag ako'y nagpipreach. Alam ni Enon yan. Oh. Di ba? So, kapag yung anak nyo, 4 years old, 5 years old, ang likot-likot sa simbahan, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo tinrain. Huwag nyo rin sanayin ng anak ninyo habang nasa simbahan, nanunood. Bakit kanyo? Hindi nyo sila tinitrain na respeto ang Word of God. Huwag nyong panuurin. Paupuin nyo ng ayos, pag nagugutom, pakainin. Ganun lang. Yun lang ang allowed. Biscuits. Huwag yung cellphone. Pambihira, sa buong bahay ninyo, maghapon na ngang cellphone ang anak ninyo nanonood. Pagdating sa simbahan, cellphone pa rin. Hey! Huwag niyong panuurin ng cellphone ang anak ninyo sa loob ng simbahan. Ang tinitrain nyo sa kanila, disrespect sa Word of God. Don't train your child to disrespect the Word of God. Anong magagawa natin? Nanay nga, nagsi-cellphone din eh. Habang ang anak nanonood, habang nagpipreach yung pastor, ay yung nanay din, nasa ilalim ng upuan, nagchat-chat din eh. Oh. Mga kapatid, nakakahiya sa Panginoon. Nasa simbahan tayo, cellphone tayo ng cellphone, pati mga anak natin, pinapanood natin ng video. Anong tinitrain natin sa kanila? Disrespectful sa Diyos. Mga kapatid, tayo naman po sana'y magising sa katotohanan. Okay? Now, listen carefully. Ano pa nandito? Ayun, no? The rod and reproof give wisdom, but the child left to himself, look at that, bringeth his mother to shame. Ha? Hindi ba kayo natatakot, mga nanay? Pinapasok niyo yung anak ninyo sa school, pagkatapos, Mama, pinapatawag ka ni teacher. Bakit? Pagdating doon, naku po, ang anak ninyo may ginawang hindi maganda. Kakahiya. Napapahiya ang nanay
sa sobrang salbahe ng anak. Oh, tama ang Bible. Tama po ang Bible. Okay? Number 7. Proverbs 29:19. Proverbs 29:19. Correct thy son, and he shall give thee rest. Oh, yea, he shall give delight unto thy soul. Ituwid mo ang iyong anak, sabi po dyan, at pagpapahingahin ka ng iyong anak. Magbibigay siya ng kagalakan sa iyong kaluluwa. Yan po ang resulta ng pamamalong tama. Yan po ang resulta, mga kapatid, ng pamamalo na biblikal. Pagpapahingahin ka ng iyong anak. Biruin mo, pagod ka na, pasaway pa ang anak mo. Oh, hindi mo tinitrain eh. I-train mo kasi. Nasa Bible yan. Next, Proverbs 1:8-9. Proverbs 1:8-9. Ano sabi ng Bible? My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Inahilimbawa, mga kapatid, ang pagkakaroon ng magandang ugali, karakter ng isang bata na inahalintulad sila sa ornamental o palamuti, mga porcelas, ano ba yun, di ba? Yung necklace, mga kapatid, di ba? Di ba, mga kapatid, dun nung unang panahon, may mga inilalagay po na mga sa ulo at sa hinasabitan, mga kapatid, ng ribbon or ng bulaklak. Ganyan inahalintulad, mga kapatid, ang isang anak na naturuan. Alam ng barangay na okay, alam ng church okay, alam ng lahat okay. Ganyan po ang resulta. Itinrain ng mga anak. Parental teaching gives honor and wisdom to the child. Amen? Proverbs 9, number 9. Proverbs 4:1-4. Proverbs chapter 4, verses 1-4. Hear ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding, for I give you good doctrine. Forsake ye not my law, for I was my father's sons, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. Ibig sabihin, wisdom is passed down through generational teaching. Okay? Ano sabi niya, no? For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. Makikita niyo, mga kapatid, sabi niya, pakinggan niyo ako, mga anak. Ako din ay anak ng aking tatay. Oh, maganda po, pinasa-pasa. Listen, ang isang anak na tinrain, ititrain din niya ang anak niya paglaki nun. So, pasa-pasa lang yan. Okay? Proverbs number 10. Proverbs chapter 6, verses 20-22. Proverbs chapter 6, verses 20-22. My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart, and tie them upon thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou walkest, it shall talk with thee. Di ba? Ganyan po ang resulta pag ang anak nyo lagi nyong ini-instructan. Okay? Ako po, kahit ako po'y narito, malayo ako kay Josh, ang aking anak. Ang sabi ko sa kanya, anak, matakot ka sa Panginoon. Pinag-pray kita kanina, mahal kita, anak. Huwag mong gagawin ang hindi tama. Opo, Papa, salamat po. Ganyan ang conversation namin ni Josh. Okay? Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, lagi pong dapat naririnig ng mga anak nyo ang pagmamahal nyo. Meaning, parental instruction becomes lifelong guidance. Okay? So,
Medyo mahaba ang ating preaching. Ayaw kong putulin ito. Kasi naka-record ito, diretso natin ito sa YouTube channel, ha? Bear with me mga kapatid. Number 2 sa ating point. Hanggang number 3 po ang ating outline ngayon. So number 2, mabilis na lang po ito. Number 2, correction requires authority. Ano yung number 1? Balikan po natin. Children need correction. Okay, number 2 mga kapatid. Correction requires authority. God established a structure of authority in the home. While both parents nurture the child, the father carries the primary authority of discipline. This principle is reflected in Galatians, yung pong ating text. Anong sabi sa verse 2? But is under tutors and governors until the time appointed of the father. Hindi po ng mother, hindi po ng uncle, hindi po ng grandfather or ng lola o ng grandmother. Ang pagdidisiplina ay iniatang sa ama. Amen. Kung ikaw ay lola, kung ikaw ay lolo, tiyakin po natin na mayroon tayong pahintulot ng parents. Ang magulang ang mag-train sa anak, hindi ang ibang tao. Pero kung binigyan kayo ng authority ng mga magulang ng bata na yan na para kayo mamalo sa kanya, do it. But again, ang may pananagutan sa Diyos ay yung parents, hindi po si lolo, hindi si lola. Pagdating ng judgment seat of Christ, ang tatanungin ay hindi si lolo, hindi si lola, kayo na mga magulang. Pag wala si papa, si mama ang mamamalo. Pag wala si mama, pwedeng ipasa kay lolo, kay lola, pero ingat. Kasi hindi natin pwedeng kunin ang responsibilidad at pananagutan ng mga magulang. Dapat, kung nandyan ang magulang, huwag nanyong pakikialaman ang pagdidisiplina sa anak nila. Anak nila yan. Tandaan niyo po ha, pag po binayolate natin yung principle na yan, lagi pong hindi magiging maganda ang resulta. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Notice that the timing and authority ultimately belong to the father. Hindi sa mother nga eh. Hindi nga sa mother eh. Kaya nga po pag nandito ako, hindi pwedeng namamalo si Sister Raquel. Ako ang tinatawag mga kapatid ni Sister Raquel pa. Si Enon, hindi nakikinig. Ako ang may responsibilidad. Dapa. Hindi namamalo ang asawa ko. Basta-basta. Namamalo lang siya pag wala ako. Pero ang namamalo dapat, lalaki. Yun ang sabi ng Bible. Tawagin ninyo, mga anak, mga nanay, mga asawang babae, basta nandyan si daddy, nandyan si papa, siya ang mamamalo. Hindi ikaw. May consequence yan. Pagka po hindi natin sinunod yan, mga kapatid, baka hindi natin nakikita. Okay? Ubay tayo sa Bible. Mayroong wisdom ang Diyos bakit sa papa iniatang ang pamamalo at hindi sa mama. Okay? Notice, the timing and authority ultimately belong to the father. Correction must therefore be purposeful, controlled, consistent, not random. Ibig sabihin, hindi na basta-basta na. Mayroon pong layunin ang pamamalo at ang pagdidisiplina. The rod must never be used out of irritation or rage. Ang pamamalo po ay hindi dapat dahil na-irritate ka, naiinis ka, sa asawa mo ikaw naiinis, tapos yung anak mo nag-suffer ng sakit. Wag, mga kapatid, wag. Kagaya ng sinabi ko kanina, wag. Hayaan niyo po yung bata ay matanggap lang ang nararapat na palo. Huwag niyong paluin ng sobra.
Even the Proverbs warn that discipline produces wisdom. Anong sabi po ng Proverbs 29:15? The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. So see to it na ang pamamalo nyo nagbibigay ng wisdom sa anak. Hindi yung pinalo nyo at isang linggo nang tulala pa sa sobrang sakit ng kanyang naranasan. Don't do that. A child without correction becomes self-governed. A self-government in a child becomes rebellion. Parents who refuse discipline often believe they are being kind. But the Bible says leaving a child without correction eventually brings shame and sorrow. Hindi totoo na ang bata naturally good. Ang naturally ang tao ay mabait. No. Ang sabi ng Bible, foolishness is bound in the heart of a child. See to it, mga kapatid, na matanggap natin yan. Bata pa lang yan, nakita nyo nang may lumalabas na foolishness, supilin nyo agad. Okay? Even the animal world requires correction. Don't you know that? Tingnan nyo po ang Proverbs 26 verse 3. Oh. Proverbs chapter 26 verse 3, a whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. See? Kahit nga po mga hayop pwedeng i-train, pwedeng paluin. Alam niyo ho ba yun, mga kapatid? Kung hindi kayo namamalo ng inyong anak, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, yung mga circus noon, yung mga elepante, kahit napakalaki nga nung elepante, kaya ngang pasunurin ng kanyang amo. Yung aso nga na nag-aamoy-amoy doon sa piers, doon sa airport, train po yun. Trained. Oh, bakit yung anak ninyo? Kung sasabihin ng science na human being is the highest form of animals. Do you believe that? Na tayong tao ang pinakamataas na uri ng hayop? Kayo na lang. Sila na lang. Hindi po. Ang tao ay espesyal. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ngayon, kung natitrain po natin ang animals, bakit ang tao hindi? Oh. Diyan po yun, mga kapatid. This shows that correction is part of the order and control in life. Sa mundong ito na makasalanan, kung walang disiplina, kung wala pong training, kung wala pong mga kapatid, pamamalo o discipline, mga kapatid, ang gulo-gulo ng mundo. Kaya nga ang gulo ng ating mundo ngayon because punong-puno ng mga leaders at mga mamamayan na walang batas o lawless. Okay? Number 3. Tapusin na po natin, mga kapatid. Number 3. Correction must come with compassion. Eto na. Baka tayo palo ng palo, walang compassion. Sabi natin, anak, I love you. Pero ang anak mo, hindi na makahinga sa kaiiyak. Sa sobrang sakit ng binigay mo. Ang kasalanan na may napakaliit. Oh. Tapos sabi mo, I love you, payakap-yakap ka pa. Sinasabi ko sa inyo, pag lumaki yan, dinadamdam niya yan sa puso niya. Darating ang araw, hindi ka na niyang papakinggan. Hindi makikinig sa'yo yan. Pinalo naman kita, bakit hindi ka nakikinig sa akin, anak? Mali ang palo mo kasi ginulpi mo Hindi mo naman dinisiplina Ginawa mo mong member ng fraternity Grabe na yung kanyang sugat Huwag po ganyan, mga kapatid. Pananagutan nyo sa Diyos yan. Tingnan nyo kung gaano kagaling ang Panginoon. Ganito ang Diyos. Tingnan nyo dapat may compassion, The rod must never come from anger. It must come from love. The pattern of discipline must follow the heart of God. Sinabi ko sa inyo kanina, sa Hebrews chapter 12, God is the author of correction. God is the author of discipline, right?
Now, listen. Paano nagdidisiplina ang Diyos? Paano nagkukorek ang Diyos? Andito sa Psalms 103. Psalms 103, 7 to 14. Anong sabi ng Word of God? Look at this. Psalms 103, 7 to 14. The Bible says, follow with your eyes, He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. Oh, ito po yun. Anong sunod? The Lord is merciful and gracious. Ano pa ang Panginoon? Is slow to anger. Kayo ba is slow to anger or sobrang bilis yung magalit? Ha? The Lord is merciful and gracious, is slow to anger. Ano pa? And plenteous in mercy. Look, He will not always chide, neither will He keep His anger forever. Ano ibig sabihin? Hindi niya laging ipinakikita yung kanyang galit. Nagtitimpi ang Diyos. Ang Diyos po ay marunong magpigil sa sarili, mga kapatid. Sabi dito, He hath not dealt with us after our sins. Oh, how about that? Hindi niya tayo dinidil ayon sa ating kasalanan. Bakit? Kung tayo ididil lang Diyos sa ating kasalanan, mga kapatid, ay talagang patay na tayo. Tupok na tayo. Pero the Lord is compassionate, mga kapatid. His mercy is always available. His mercy is always there, new every morning. Great is His faithfulness. Amen. Look at that. Sabi po dyan, mga kapatid, ulitin natin. He hath not dealt with us after our sins. Ang ginagawa natin sa mga anak natin, bawat kasalanan, palo eh. Ang Diyos hindi ganyan. Marunong magtimpi ang Diyos. Marunong pong maghintay ang Diyos. Marunong tumiming ang Diyos. Sabi niya, nor rewarded us according to our iniquities. See? Sabi mo, anak, ito ang reward mo kasi ang laki ng kasalanan mo, 100 ang palo mo. Sabi ng Bible, ang Diyos mismo, hindi niya ipinapataw sa atin yung karampatang parusa sa atin eh. Ay tayo, mas magaling pa tayo sa Diyos nga eh. Mas mahigpit pa tayo sa Diyos. Samantalang tayo, ang dami din namang dapat ayusin sa buhay natin. Oh, ano pa? Ibig sabihin, ang pamamalo po, nasa timing at mayroon lamang pong certain na palo. Hindi yung pambihira sa galit mo hanggat hindi nagbubulo ang puwet, hindi mo titigilan. Ha? Mga kapatid, anong gagawin mo sa anak mo? Okay? Ang Diyos natin hindi ganyan. Ano sabi ng Bible? For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Bakit? Hindi naman rebelde ang anak mo nag-o-obey naman siya. Bakit mo kailangan gulpihin? Ano sabi? As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Oh, tinatanggal niya nga yung transgression natin mula sa atin eh. Okay? Sabi niya, look at this. Look at this. I like this. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. O, ang ganda nga po eh. Ang natural, ang tatay naaawa sa anak. So, ang tatay na maawain sa anak, hindi basta-basta namamalo yan nang wala po sa katuwiran. Namamalo po ang tunay na tatay. Pero nasa tama. Pero hindi rin po siya namamalo ng sobra. Lalo na kung hindi ikaw ang ama, huwag mong paluin ng bata na hindi naman ikaw ang ama ng sobra-sobra. Pananagutan mo sa Diyos yan. At ikaw magulang, kung pinibigay mo ang anak mo sa ibang tao para paluin nila, pananagutan mo sa Diyos yan. Dapat ikaw ang mamalo. Dapat ikaw ang magdisiplina. Hindi ang ibang tao. Kahit pa yan ay uncle mo, kahit pa yan ay lola niyan, kahit pa yan ay lolo, huwag mong ipaubaya sa iba ang pamamalo. Hayaan mo na ang pamamalo ay ikaw ang mag-execute, hindi ang ibang tao. Amen.
Kita nyo, meron bang nakalagay na lolo, lola, grandmother, grandfather dito? Ang sabi dito, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Yung binasa po natin lahat mga kapatid sa Book of Proverbs kanina. Tanong, meron bang lolo doon? Meron bang uncle doon? Wala. Pero may exemption to the rule. Minsan po wala ng tatay eh. Yung mother na lang ang nandyan eh. Minsan hindi rin available si mother, pero nandyan si lola. Nandyan po si lolo. Okay lang po yun. Pero see to it. See to it na huwag niyong kukunin ang authority ng magulang. Hindi ikaw ang may pananagutan sa iyong apo. Ang magulang niya. Okay? So, tandaan po ninyo, huwag niyo pong kakalimutan yan mga kapatid, sapagkat ako po bilang inyo pong preacher, ako po bilang inyong teacher, sinasabi ko ng buong puso ko kung anong nasa salita ng Diyos. At wala po akong kakampihan, wala din po ako mga kapatid ito-tolerate. Wala din po akong kakampihan o yung kabilang banda ay titirahin sa aking mga preaching. Amen. Lahat tayo may anak. May anak din ako eh. Maliit pa ang anak ko, mga kapatid. So, I'm telling this truthfully in my heart. Amen. Notice how God disciplines. Tingnan niyo po, diyan po sa binasa natin mismo. Psalms 103:7-14. Sabi diyan, slow to anger, full of mercy, with understanding, with compassion. Alam niyo ang anak ko, pag pinalo ko si Enon, isang palo lang yun umiyak. Yayakap siya sa akin. Pag pinalo mo ng isa yan, pag tayo niya, yayakap siya sa papa niya. Papa, sorry, Papa, I will not do it again. Okay, baby don't do that again, mahal Lagi kong tawag sa kanya, mahal. Mahal. Niyayakap ko lagi si Enon, kinikis ko siya lagi. Don't do that again, Alam niyo, ang bata na punong-puno ng pagmamahal, sinasabi ko sa inyo, madali siyang ituwid. Pag ang bata puro palo at hindi nakakaramdam ng yakap, ang tagal mo nang di niyayakap at hindi mo hinahalikan, sinasabi ko sa inyo, nagbubunton ka ng galit, ng inis, ng pagrebelde sa iyong anak. Huwag mong gagawin yan. Amen. Maging gaya tayo. Sabi ng ang dami, slow to anger, full of mercy, with understanding. Bata yan. Bata pa yan. Kahabagan natin ang bata. Ano pa? With compassion. Amen. Bagamat na ikukumpara ko ang training ng hayop, huwag niyong kakalimutan ang anak ninyo hindi hayop. Ang hayop, minsan, hindi mo pinapakain. Kinukulong mo. Baka naman ang ginagawa nyo rin sa anak nyo yun. Hindi nyo pinapakain, kinukulong nyo. Mga kapatid, huwag na huwag nyo gagawin yan. A father who disciplines properly should first show the child. Dapat ang ama, bago niya paluin o pagkatapos niyang paluin, mayroon pong enough time to converse. May pag-uusap. Ipaliwanag na sa kanya, anak, mali yung ginawa mo. Anak, ito ang reason ng correction mo. Anak, ano yan? Lahat mga kapatid ng pagdidisiplina, sabihin nyo, anak, mahal na mahal kita. Ayaw kitang mapariwara, anak. Hayaan mo na paluin ka ni Papa mo ngayon. Kasi darating ang araw, pag ang Diyos ang namalo sa'yo, baka hindi ka na makabangon. Okay? So, alam ng anak yun. Ang anak na talagang naiintindihan yan, magpapayag yan, sige Papa, sorry po. Alam ng anak na isa lang yung palo. Alam ng anak kung 3 ang palo. Alam ng anak kung 5 ang palo. Depende sa severity ng kaniyang kasalanan. Huwag palo ng palo. Huwag basta-basta namamalo. Mga kapatid, the rod should always be followed by instruction, prayer, and restoration. Ito matindi. Pag nagkasalang anak natin, puro tayo palo. Pag gumawa naman ng mabuti,
wala man lang tayong binibigay na consolation o reward. Pag ang bata po'y mabait, masunurin, masipag, naghuhugas ng pinggan, bigyan nyo ng reward. Anak, halika, ipapasyal kita, magbo-burger tayo. Anak, bilbilhan kita ng ang bait mo anak ngayon. Alam nyo, magiging masipag lalo yan. Lalo po siyang magiging mabait. Bakit? Patas kasi kayo eh. Hindi kayo puro palo. Nagbibigay dapat ng reward because yung Diyos natin, hindi siya imbalance na Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng reward kapag okay ang atin pong ginagawang mabuti. Pero namamalo siya kapag tayo po'y masama. Ganun dapat ang mga magulang. Hindi tayo puro palo. Hindi naman tayo nagbibigay man lamang ng kanila pong ng premyo sa kanilang kabaitan kapag sunod, mga kapatid. Correction without love creates fear. Tandaan niyo na, ang pangmamalo na walang pag-ibig ay nagpupuno ng takot sa bata at pagkatapos ng pagnanawa na yang matakot, magre-rebelde na yan. Correction with love produces respect and wisdom. Okay? Consider this. A father once planted a young tree beside his house. While the tree was small, he tied it gently to a straight stake. The rope restricted the tree movement, but it kept it growing straight. Years later, the tree stood strong and tall. Someone asked the father, why did you restrain it when it was young? Bakit mo pinipigilan yung puno sa kanyang mura pang panahon? He answered, because if I waited until it has grown crooked, no rope could fix it. Children are like that tree. Correction while they are young keeps their lives straight. Sabi nga po, habang bata pa ang puno, kita mo nakahilig na siya na ganyan, nakatumba na siya. Diba, lalagyan natin ng patpat, nilalagyan natin ng kahoy, tapos itinatali kahit yung kamatis, diba? Yung mga ganon. Mga tinatalim natin. Nilalagyan natin po, ginagapos natin sila doon sa tali, sa straight. Ganon po ang picture ng mga anak pag pinapalo at dinidisiplina. Pag lumaki na yan, hindi mo na siya dapat paluin at disiplina. Bakit? Naka-straight na siya eh. Ibig sabihin po mga kapatid, yan ang prinsipyo na tinuturo po ng Bible. For our conclusion ngayong umaga, as long as a child is still a child, he must live under guidance, authority, and correction. God gave parents, especially fathers, the responsibility to train their children with rod, with the word of God, with wisdom, and don't forget, love. Pag hindi po balanse yan, yung palo, salita ng Diyos, wisdom, at saka yung pagmamahal, pag hindi yan balanse, ang pinoproduce ninyo ay NPA. Alam niyo ho ba, nakaramihan po sa mga NPA, New People's Army na nasa bundok, mga estudyante po sila na broken family at may malulupit na mga magulang. Pagdating sa universidad, dodoktrinahan ng mga NPA. Kaya sa murang edad nila, ang dali nilang magrebelde, pupunta sila sa bundok, tuturuan po silang bumaril. Ayan, sakit, problema po ng ating lipunan, ang mga NPA. At tignan ninyo, lahat na pumasok sa NPA, na mga na-recruit nila, pag in-interview nyo po sila, ang pinakadahilan, broken family. Malupit ang magulang. Walang kalayaan. Kaya ingat kayo. Baka ang pinapalo nyong anak ngayon maging NPA. God forbid. Okay? Matakot tayo sa Diyos, mga kapatid. Hindi atin yung mga anak natin. Sa Diyos po yan.
The rod of correction is not an instrument of cruelty. It is an instrument of care. Don't forget that. For the same God who commands discipline also shows us the heart behind it. Ang Diyos na nag-utos ng pagdidisiplina at pamamalo, pinakita din niya yung puso niya sa atin. Babalikan po natin yung Psalms 103 verse 13. Like a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Correct the child firmly. Teach the child patiently. And love the child constantly. Because one day, the child who was under correction will become the adult who walks in wisdom. Amen? Kahapon, habang nagtuturo si Diyos dito sa akin, dito sa atin, sa kinakaupuan ko, may nabanggit po siya na nag-e-echo until now sa aking pong isipan. I don't know kung ano yung context ng sinabi ni Brother Josh kahapon na nagtuturo siya. Sabi niya, kung hindi ako pinalo ng papa ko, hindi niyo ako makikita ngayon dito. Amen. Mga kapatid, na mahigpit akong namalo kay Josh. Pero, alam ko, sumobra din ako ng palo sa kanya noon. Kaya ako na ituturo ito sa inyo. Pero alam nyo po ba, may resulta pa rin tama. Kahit na alam ko hindi tumpak yung pagpalo ko sa anak ko dati. Alam ng Diyos na nasa mura pa akong edad at gusto ko lang talagang i-apply kung ano natututunan ko. Pero hindi po accurate. Pero I praise the Lord kasi nakikita ko yung anak ko. Nag-uubay siya sa akin. Mahal niya po ang salita ng Diyos. So, glory to God, mga kapatid. Ngayon, hindi nyo kinakailangan na maranasan ko ano yung naranasan ko ng pagpalo sa aking anak. Yung kalupitan. Alam ng lola yan, alam ng nanay ko. Kasi nakita ng nanay ko, nakita ni Sister Renalyn kung paano ako magdisiplina kay Josh. Alam nila yan. I really thank the Lord. May mercy ang Panginoon. Kaya kayo na nakikinig sa akin ngayon mga kapatid, ayusin po natin yung prinsipyo na natutunan nyo ngayong umaga sa salita ng Diyos. Dalhin po natin. Simula sa araw na to, ayusin po natin ang atin pong pagdidisiplina sa ating mga anak. At kung hindi ka nagdidisiplina sa anak, umpisahan mo rin ngayon ng may compassion, may pagmamahal. Explain it to them. Okay? Mahal ko po kayo sa Panginoon. Pray po tayo. Paano kayo tinatch ng Panginoon ngayong umaga? Pray po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Minsan, ang hirap po i-apply yung katotohanan na ngayon lamang po namin na-discover. Parang ang hirap i-apply. Pero help us, O Lord. By and by. Sana po, maitaguyod namin ang aming mga anak ng maayos. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus.